Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Rare cleared his throat after satiating his dim eyes by staring at the girl. That lucid reaction of his manhood is so very familiar, but he had made his words and now he wanted to regret it. Umangat ang tingin ni Shania sa mukha niya, pero hindi yun talagang titig. Sulyap lang at parang takot pa. Kanina pa ito hila ng hila sa isang pink na bastida, pero baba naman ng baba, kaya dibdib ang nakikita niya. If I were you, you gotta stop pulling that stupid dress down before you regret it. Nakakapanggigil ka. Hindi napigilan na sabi niya, kaya kinagat nito ang labi. Coming over tonight to see her is a big mistake. Hindi niya yata kayang kontrolin ang init ng katawan na bumabalot sa buo niyang sistema. Kaya nga pinasok niya ang illegal na negosyo ng pagbebenta ng mga babae para kahit na 5 babaeng gustuhin niyang paupuin sa mukha niya sa isang araw ay pwede. Kaya lang bakit para may baon na gayuma ang babae na ito na nasa harap niya at para hinahatak siya sa pisikal na aspeto. And he enjoyed that little struggling before he claimed her. Wala naman siyang sakit sa pag-iisip, kaya lang ibang epekto ng isang Shania sa kanya. Maybe because of her face, so unique. Tumingin siya sa mga kalmot nito sa braso at kahit nasa pisngi ay meron. Hindi niya inaasahan ang pag-ikas ng panga niya. Vilma, matigas talaga ang ulo na madrasta niya. Mag-uusap sila mamaya. Hindi tumitingin sa kanya si Shania at nakapilig pa ang ulo papalayo sa harap niya, kaya nabwisit na naman siya. Look at me, utos niya. Kagat-labing tumingin ang dalaga, pero hindi maitatago ng mga mata ang takot na parang pilit na nilalabanan. Quite strong for a 20-year-old woman. Anong kailangan mo? Buong tapang na tanong nito sa kanya matapos na humarap. He wasn't expecting it. Ibang lumabas sa salita na sinasabi ng mga mata nito. Ganoon bang sinasabi ng mommy niya noon? Napangisi siya dahil hindi niya inaasahan na makikita niya ang pagkakaiba ng mga mata ng dalaga sa ibinubukan ng bibig. Her lips show bravery while her eyes do not. Some answers? Maikling tugon niya. For what? Binawi na nitong tingin at niyakap ang sarili. Parang pansin niya na hindi na ito halos sumihinga. Marunong ka bang makinig? Kung marunong ka, sana hindi mo ko ginahasa. Tumulong luha nito, pero marahas na pinahid na nanginginig na kamay. Holy shit! Huwag mo nga akong pangunahan. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Ikaw ang dapat na maipaliwanag sa akin. Tumaas ang boses niya na nagpahikbi na naman dito. Ines na napapikit si Rare at nahilot ang sentido. God! He hates crying ladies. Answer me honestly, he muttered after a while. Medyo bumaba ng tono niya kasi baka umatungal na naman. For Jesus' sake, he's too tired hearing such roars from this woman beside him and Vilma during the interment. Puro na lang atungal ang naririnig niya. Natutulig na ang tainga niya. Palagi naman katotohanan ang sinasagot ko. Ikaw lang hindi maniwala. Bulong ni Shania na nagpatalim ng mga mata niya. Ang tapang talaga. O nagtatapang-tapangan. Shut up or I'll help you do it, he declared while gazing at her red lips, making Shania press her lips together and keep them. Anong pinag-usapan ninyo ni Daddy? Tanong niya rito. Tungkol sa anak niyang parang demonyo. Pagdidiin nito, kaya hindi na niya napigil pa. Ah, puta! Ines na hinawakan niya ito sa muka at nag-umpisa ito magpumiglas pero kaagad niya hinalikan at itinumba sa kama. Saka inibabawan. She was pummeling his back but those couldn't hurt him. Walang-wala man lang ang mga suntok nito at mas nasasarapan pa nga siya. Nagpupumilit na makawala ang dalaga pero hindi magawa at humahagulhol na naman nga sa loob ng bibig niya. Hinawakan niya ito na mahigpit sa panga
at pilit na hinahalikan ng bibig nito. Gigil na pinisal ni Rare ang hita ni Shania at sa kanya pinakawalan ang bibig nito. "Ayoko please," she cried and threw back her head. It was a very wrong move. Parang ibinigay lang nito ang leeg niya sa kanya, kaya walang pakundangan naman iyong kinagat. "Stop now," he whispered. "Be polite enough and stop pretending brave. Takot ka, alam ko. Makipag-usap ka ng maayos para hindi ako mapilitan na punitin na naman ang damit mo." "Got it, baby." Sinulya pa niya ang mukha nitong mariin na nakapikit ang mga mata at basang-basa na naman ang luha. Nakaramdam na naman siya ng awa, lalo na kapag sumasaglit sa isip niya ang mga malalambing na text messages nito sa ina. Sometimes, he asks himself how it would feel to have someone who tell him such mushiness. "Makikipag-usap ka na ba?" Ulit pa niya at di kawasa ay kusang pinahid niyang luha nito sa pisngi. Tumango ito kaya pinakawalan niya ang bibig nito na tinatakpan niya na kamay. He kisses her temple and she kinks beneath him. Hindi pa siya nasiyahan dahil natutuwa siyang tingnan na namimilipit ito para lang makaiwas sa simpleng halik, kaya hinalikan pa niya sa pisngi, sa baba, sa panga, sa sulok ng labi at sa mismong labi. Pinipigil ni Shania ang paghikbi at ramdam niya iyon. He's not bad as what she thinks. Misinterpretation lang ng tao ang pagiging masama niya at ganoon naman talaga ang image na gusto niyang ipakita. And he finds it helpful too. Takot sa kanya mga tao kaya walang nangangahas na manakit sa kanya. Habang nag-iisip ay pahalik-halik siya sa mukha nito hanggang sa may leeg, hanggang sa dumapo mga labi niya sa dibdib nito na kaunti na lang ilalabas na. Tuloy na niyang kinagat ang tela at hinila pababa kaya lumabas ng dibdib ni Shania. Tama na, mahinang bulong ng dalaga at hindi na nanlalaban pa. Mag-usap na lang tayo. Nasisira ang code of honor niya dahil sa babaeng ito at hindi niya mapalagpas na huwag tikman. But this time, he's gentle. Sinulya pa niya ang mukha nito na parang balot pa rin ng takot. Hanggang sa huli ay siya ang lalaki na tinutupad ang lahat ng sinasabi niya kahit na parang sasabog ang pagtitimpi niya sa kahit na rin paano ay humupa ang inis niya kanina dahil sa mga halik na ginawa niya. "You have to tell me everything and help me find the truth. That is if you really didn't kill my father." "Hindi nga!" Galit na sigaw na naman sa kanya ni Shania. Napayuko ang dalaga at mas lalong na maluktot. Walang kaduda-duda na madaldal ito. Kahit na takot ay hindi maitago mga saloobin at sasabihin pa rin kahit na magahasa. "Quite a spirit ha. Hindi akong pumatay kung may pumatay man." Kalmado nang sabi nito habang sinisilip siya sa talukap ng mga mata at nakapatong ang baba sa mga tuhod. "Sabi ko naman sa iyo na 200,000 lang ang kailangan ko para kay nanay at kay baby bunso ko. Yung bag hindi naman yung galing sa daddy mo. Galing yun kay Mama El. Nasa dressing room ako at nakasuot ng panty at bra nang katukin ako ng bakla na kanang kamay ni Mama El. Dinala ako sa gilid ng bahay at doon siya nagbibilang ng pera. Sabi niya, ibigay ko sa anak na Senyor Edgardo. Nakakatok sa room 606 ang bag. Ulyanin na raw ang daddy mo. Kaya akong pinahawak noon. Hindi ko naman siya kilala. Ni apelyido nga, hindi ko alam. Bastang alam ko, Senyor Edgardo. Ang higpit ng security sa club nyo. Paano ko pupuslit doon ng potassium chloride? Paano ko naman paplanuhing patayin ang tao na hindi ko pa minsan na nakita? Mayaman ka, diba? Bakit? Wala bang CCTV sa club para mapatunayan na wala akong kasalanan? She sounded so disgusted and been pushing all the blame on him. At anong hindi sila nito kilala? Taga-bundok lang yata ang hindi nakakakilala sa isang Villa del Rey. He just sighed. There's no CCTV, aniya sa dalaga na napaangat ng muka at parang nabuhay ang tapang sa mga mata. "Ano? Walang yaka?" Napaiyak na sa sigaw nito sa kanya. "All this time, nakarelay ka sa mga ebidensya na pwedeng ipinain lang sa akin? Tapos yung nanay ko, hindi ko na alam kung buhay pa ba o patay na." Lalo itong humagulhol. "Christ, yung kapatid kong baby, hindi ko man lang nakita. Bakit hindi mo na lang ilapit sa pulis sa investigasyon at baka sakali na mas may pag-asa pa ako at hindi yung nakakulong ako rito at sinusugod ako ng madrasta mo
at sasabunutan kung kailan niya gusto. At ikaw, mas lalo naging masungit ang tingin nito sa kanya. His brows involuntarily creased. What? Shania swallowed and had lost her words when he fixated his eyes on the juncture of her thighs. Bastos ka, she whispered and pouted childishly. Ipinihit ni Rare ang ulo dahil napangiti siya. Hindi niya alam kung bakit siya ngumiti pero hindi niya napigil. Ginagawa nito iyong laruan dito. Nirape mo pa ako para lang makaganti ka kahit wala akong kasalanan. Binayaran ako ng daddy mo para pasukin ang buhay mo at yun ang kapalit. Nakakaiyak na wala akong nagawa para mailigtas siya at matalungan. Tapos kahit na mamatay na siya, ikaw pa rin ang hinahabili niya sa akin. Di hamak na mas matanda ka pa nga sa akin. Tapos ang sama pa ng ugali mo. Tapos ihahabilin ka. Humahugulhol na iyak nito pero hindi siya nagsalita. Nakaupo lang siya habang nakatukod ang mga siko sa hita niya. He's sticking his tongue out while trying to suppress his tears. Damn, he misses his dad. Nang hindi siya makatiis, ay tumayo na siya at naglakad papunta sa pintuan. Have your meal and take a rest. I'll see you next day and you gotta make yourself ready. Sabi niya bago tuluyang lumabas na walang lingon. She's sorry because he got really attracted to her. Kanya na muna si Shania hanggat gusto niya. At kahit na umiiyak pa ito, ay hindi niya ito pauuwiin hanggat hindi pa siya nagsasawa. Tuloy-tuloy siya sa kusina at nang dumating siya sa may bukana, ay para nagsisi siya at natatangan na pumihit ulit papaalis. Bakit pa siya pumunta sa kusina? May kailangan ka ba, Rare? Napatigil siya nang marinig ang boses ng yaya niya pero hindi siya pumihit. Just checking if dinner's ready. Palusot niya pero ang talagang sasabihin naman niya ay dalhan na ng pagkain sa Shania kasi para sa susunod na araw ay maitagal naman sa kama. Ready na, ihahanda ko na para makakain na kayo ni Naluta. Sagot ni Pia. He nods. Ilabas niyo si Shania. I want her to eat here inside the dining room. He partly twisted his head to check his nanny. Nakanganga ang babae kaya tuluyan siyang umikot. Bingi ka ba, yaya? Insulto niya rito na naisara kaagad ang mga labi. Hindi. Iniisip ko lang kung magandang ideya ba yan na isasabay mo ang bata sa madrasta mo. Sa akin siya sasabay at hindi kung kaninong pilato. Bugnot na naman na sagot niya saka siya naglakad papaalis. Just going to take my shower. I'll be downstairs after 15 minutes. Susuotan ko ba ng gown, Rare anak? Pumintig ang tainga niya sa inis. Iniinsulto na naman siya na magaling niyang niyaya. No, I want her wearing the dress she's wearing. She looks sexy. Jesus! Bulalas na matanda kaya napangisi siya. Kakantiin siya hindi naman pala kaya. But kidding aside, that young lady really looks so sexy. Kaya yata hindi siya makamove on kasi mukhang masarap talagang papakin kahit na anong oras. Better get myself ready. Napapikit si Shania dahil sa huling sinabi na iyon ni Rare bago lumabas ng pintuan. Diyos ko, anong parusa po ito? Sa isang pagkakamali na pagtangka niya ipagbiling sarili, ay tuloy na siya naglapastangan at mauulit na naman yata sa isang araw daw. Alangan naman na magbikti na siya dahil lang doon. Hindi naman niya maaatim na patayin ang sarili niya dahil lang isa na siyang rape victim at suspect sa pagpatay. Lumakas pa naman ang loob niya kanina na mapagsalitaan ng binata pero ngayon ay tila nawala na naman ang determinasyon niya sa kaisipan na bukas makalawa ay titihayin na naman siya at bababuyin. Sa mga oras pa lang na yon ay parang sumasakit na kaagad ang ulo niya at hindi nga niya pakiramdam niya ay wasak na siya. Huminga siya ng malalim. Hindi siya pwede mag-isip ng negative. Kahit na paulit-ulit siyang parusahan, basta mabuhay lang siya hanggang sa huli, ihahanda na niya ang sarili niya. Mas mahalaga pa rin iyon kaysa sa puri niyang nawala. Puri lang iyon na kayang pawiin ng mga masasayang alaala, samantalang ang buhay niya kapag nawala ay hindi na maibabalik pa kahit na ilang puri pang ipalit. Kaya mo, Shania, tanggapin mo ang katotohanan kung yan ang paraan para makaalis ka ng buhay. Kapag nakalaya ka na, mapapawi ng lahat ng sakit at takot kapag naging flight stewardess ka na at naitira mo ng nanay mo at kapatid mo sa magarang kondominium. Umiiyak
pero determinado niyang pangaral sa sarili. No one will ever know what happened to her and that would remain as her greatest secret for the rest of her life. Kung isusumbat man na magiging asawa niya ang hindi niya pagiging berhen kapag dumating ang araw, saka na lang niya ikukwento. Kung hindi siya tatanggapin, walang magagawa. Saka bata pa naman siya at marami pa siyang pwedeng buuin na pangarap na pwedeng gawing pampalimot sa mga naranasan niya sa kamay ni Rare at ni Vilma. She chose to get dirty and she's willing to face the consequences along with her prayer. Sana naman, wag lang siyang mamatay. Can we talk? Rare asked while bracing his hand against the jamb and looking at Vilma. Mataray din nilakihan ng babae ang pagkakabukas ng pintuan at sa pagkadismaya ni Rare ay nakapanti lang ang babae at isusuot pa lang ang bra. Heaven's sake! Tumalikod siya at naglakad papalayo pero kaagad siyang hinawakan sa braso ng madrasta. Sandali lang, magdadamit pa ako. Itinulak siya nito papasok sa loob ng kwarto at formal naman siyang tumayo sa may pintuan lang. He scanned her while she's walking sexily towards the closet. Naiiling siya dahil nakabuyang-yang ang katawan pero hindi nakalimutan ng high heels. Ganoon naman palagi ang babae. Minsan, naliligo sa jacuzzi na panty lang ang suot at labas ang dibdib. Kung sa silip, ay higit pa ang nakita niya. Kaya lang, simula na makagawa siya ng kasalanan sa daddy niya, nung pinakailaman niya si Vanessa, hindi na niya naatim na magkaroon pa ng pagnanasa sa mga stepmothers niya. Maganda si Vilma. Paanong hindi gaganda? Kandidata siya sa bikini open, ang babae, at nang malaman niya ay sa daddy na pala niya nag-open. From now on, ayoko nasasaktan mo sa Shania. Tahasa na sabi niya habang nakapamusa siya. Kaagad na lumingon ng babae at tinaasan siya ng isang kilay. And whose order? Yours? Humalakak ito na para nang iinsulto. And since when Rare del Rey learned how to spare a murderer of his own father? Dahil ba may pagnanasa ka sa kanya, Rare? Wala itong pakialam na namaywang kahit halos walang saplot. It's none of your business. You know, I detained her for my personal reasons, and as a man, and not just because she's a suspect for my father's death. At alam mo rin na hindi ko siya pinapadampot para lang pagpraktisan mo kung gaano nakatalim ang mga kuko mo. I ordered my men to get her without any tiny scratch but you keep on staining at her skin. You got to grab your own captive and stop aiming for what is mine. Alam natin na parehas na hinihintay lang natin ang last will ni Dad at isa sa atin ang lalayas dito sa mansion. But of course, you can still call my name if you will need my help. Mahabang sabi niya. Umismed lang ang babae at dismayadong umiling. Whatever, irap nito sa kanya. Just don't blame me once you prove me right. I can't imagine that you're ever fantasizing the woman who killed your father. If she really did, sa pag-iisip niya habang naliligo siya, ay paulit-ulit na bumabalik sa utak niya kung gaano kaamang mukha ni Shania habang umiiyak at nagsasalita ng mga bagay na napagkasunduan noon at ng ama niya. And what bothered him was her word about that. Habilin. Inihabilin siya ng daddy niya sa isang babae na hindi nila kilala. How come? Sa tanda niya, ay kailangan pa ba siyang alagaan ng isang babae na 20 anyos lang? And it's true. Mahigpit ang security sa club at wala nakakalusot na gamot kahit na simpleng paracetamol lang. Bakit pa hindi niya naisip iyon kaagad? But would he still blame himself? Of course, no one can think straight because of misery. Parang sasabog ang utak niya noon na makatanggap siya ng tawag kay Norman na initaka raw sa puso ang daddy niya. Tapos, para mga isda na naglipa na galing sa ilalim ng tubig ang mga ebidensya na sinasabing ang dalaga may kasalanan. Sa isang anak na nasasaktan at hindi matanggap ang nangyari, galit ang unang mamamayani. Kung may pinagpapasalamat pa rin naman siya, iyon ay nakuha niya ang litrato ng isang babaeng inosente kaya nagbagong utos niya na patayin na kaagad sa loob pa lang ng hotel. And he's quite thankful somehow, more likely if she's really innocent. Basta, sagot niya kay Vilma at saka siya tumalikod. Don't touch her again. Lumabas siya ng pintuan. Bumaba siya sa hagdan pero kaagad na tumigil nang mag-vibrate ang basic phone ni Shania sa bulsa ng short niyang suot. He fished it out and read the notification on the screen. Prof. Pogi calling. Damn it!
Kaagad na umakyat ang dugo niya sa ulo at ines na pinagkakansel ang tawag. In your dreams, asshole. Maghintay ka sa tira-tira. Napangisi pa siya, saka dumiretso sa pagbaba sa hagdan at natigilan ulit na makita niya ang mga tauhan niya na nakasilip sa pintuan ng dining room. Nagtutulakan ang mga iyon at parang lahat yata'y nakasilip. Sinong sinisilip? He moved a bit and pushed himself off the railing. Nasilip niya ang nakapink na babae habang nakaupo sa isa sa mga upuan doon. She's glowing under the bright lights of his chandeliers. Lalo na itong namuti sa kulay ng damit at mas lalo pa nagbukang bata habang palingalinga sa kisame ng dining area niya. Mabuti naman at sumunod na lumabas ng kwarto. Parang artista, bulong ng tauhan niya, saka ngumisi ng malaki. Oo, pagkaputi-puti at hayop sa kinis, sagot naman ng isa pa. Yup, that's right. His mind agreed to those compliments. Baka pati singit niyan, walang kasing puti. Another man said, walang ang kasing puti. He agreed again. Ang muka, parang santa, lalo na mga mata. Sagot naman ng isa pa at nagsitanguan ang lahat, sabay-sabay. Boss! Malakas na bati ni Luta nang pumasok sa kabahayan at tingin niya ay sinadya nito iyon. Sabay-sabay na natatarantang nagsipag-alisan ang mga manyakis niyang tauhan na halos magkabuhol-buhol na kanina at magkapalitan ng mga pangit na pagbumuka. Hindi malaman ng nasa 10 katao kung saan pupunta at halos magkabanggaan pa. Kanya-kanyang takbuhan ng mga iyon papalabas at ni hindi nakatingin sa kanya. Luta grinned widely and so does he. Let's have dinner. Anyaya niya sa lalaki pero umiling iyon. Later boss, nakakahiya. May kasabay kang babae. I-moment mo na muna. Mamaya na ko kasabay kina Obet. He nods. Great, sagot niya at tuluyan siyang bumaba sa hagdan. Napasulip siya ulit kay Shania. At parang tumigil sa pag-ikot ang mundo niya na makita niya ito nakangiti habang kausap ang yaya niya. Jesus, why is she so damn lovely? Kumukurap-kurap na parang nawala siya sa wisyo at pati paghakbang ay natilihan siya. Luta moved and looked straight ahead to where he's looking, but he never minded. Ano kaya boss kung isang araw ay ikaw na ang dahilan ng pagngiti niyan? Baka naman sa kauna-unahang pagkakataon ay magkasyota ka na ng seryoso. Never going to happen. Tila hibang na sagot niya habang nakatanga lang sa dalaga na nakangiti pa rin. He may have corrupted her mind and stained her body, but not those lovely eyes that are still so damn innocent. Kahit na yata araw-araw niya itong gahasain, ay inosente pa rin nalalabas ang mukha nito kahit ano pang mangyari. Nagkatinginan sila ni Luta. You think she killed my dad? Seryosong tanong niya rito at lumabi si Luta saka umaling. I don't think so, but you have to study it very well, bossing. Tandaan mo rin ang itsura ay nakakapanlin lang. Not all beautiful people are really beautiful inside. Sometimes, the ones which are ugly are the ones with pure heart. It's true. Kahit sa mundo na ginagalawan niya sa mundo ng negosyo, ay karamihan ng tao maganda. Pero kapag tumatalikod na siya, ay tuso pala. And maybe, then it's true because the perfect example is you. Parang sirang plaka na naman ang salita na iyon ni Shania na umeeko sa utak niya. Perfect example raw siya ng tao na maganda ang itsura pero pangit ang kalooban. And that had boosted his ego. Gwapo talaga pala siya kasi kahit na gaano pa kasama ang pinakikita niya sa dalaga, inasabi pa rin noon na magandang lalaki siya. Thanks, Luta. I'll keep that. Ani niya sa tauhan na tumango naman at tinapik ang braso niya. Kung minsan ay nakakatulong din ang mga sinasabi ng tao na nasa paligid niya, lalo kapag gulong-gulo na ang isip niya. Hindi naman siya tanga, kaya lang madalas din napalpak ang mga kilos niya at doon siya natututo sa mga pagkakamali na yon. Dumiretso siya sa dining room. He's wearing his devilish face, his dangerous gorgeousness, which made the lady at the table brush her smile off. Yumuko ito at sinipat siya ng tingin sa mga pilik mata. Parang bigla naging disusi ang kilos at nagwisit siya ng gusto kaya nanigas ng relax niyang muka. Rare glance at his yaya Pia. Nakangisi ang matanda at iminuwestra sa kanyang upuan. He sat silently and eyed at Shania. Eat well, utos niya sa dalaga na nakaiwas ang mukha sa kanya.
Para nananadya talaga itong iparamdam sa kanya ang sobrang pagkadisgusto. Maiwan ko na kayo, Shania. Anak, kumain ka na mabuti ha. Hinaplos ng yaya niya ang ulo ng dalaga at ngumiti iyon sa matanda matapos sa tumingala. He knows why his old woman is so fond of the girl. Bata pa siya na maging disgrasyadang matandang babae at nagkamali na mabilog ang ulo ng isang lalaki na may asawa pala, nabuntis at noong 5 buwan na ay nakunan. Umiyak ng gusto si Pia at nasisilip niya na yakap ang mga baby dress na kulay pink. Malamang na anak nga ang tingin ng matandang yaya niya kay Shania, kaya ganoon na lang kung alagaan na para bang isa rin na hindi naniniwala may kasalanan ang dalaga. Nang umalis si Pia, ay nagkatinginan pa si Rare at Shania. What the? He cursed discreetly underneath his breath when he fully noticed that long scratch on her left cheek. Sariwa pang kamot at nabubwisit siyang tignan ang mga marka ang magandang mukha ng dalaga. Kahit paano ay malaking parte na rin sa loob niya ang parabang naniniwala na wala nga itong kasalanan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay lahat ng magandang itsura ay mapanin lang. Meron din naman akong gaano kagandang panlabas na kaanyuan ay ganoon din sa loob. Alin ang gusto mo? Pilit niyang inalis ang mga mata sa pagkakatitig sa mukha nito. Umiling ito, kaya kumulo na naman ang dugo niya. Mukha na siyang tanga na nag-aalok ng pagkain. Hinihindian pa siya. Sa text message ng tita mo, parating sinasabi na ulam mo tuyo. Tapos dito, nakalatag na sa harap mo lahat ng klase ng pagkain. Ayaw mo pa. Ines na napalabi siya at pinanaliman ang mga mata ang halos katabing dalaga. Kasi kahit tuyo, mahal ko naman ang kaharap kong kumain. Hindi katulad dito na masarap ng pagkain, hindi ko naman mahal ang kaharap ko. Then love me. Ines na bulalas niya. Kalokohan, bumalikwas ang nguso niyang manipis sa Ines. Ano ako bali? Bakit kita mamahalin? Para na rin ako nag-suicide. Rapist ka na, mamamatay tao pa. She spats. Sino ngayon ang mapagbintang? Hoy, ano ba kayong dalawa? Nasa harap kayo ng grasya, sino ngayon ang mapagbintang? Hoy, ano ba kayong dalawa? Nasa harap kayo ng grasya. Mamaya na kayong mag-away. Kapag nagalit ang Diyos, kahit ipa, hindi kayo bibigyan. Galit na silip ni Pia sa may kusina na karugtong ng dining room. Natigilan si Shania, pero si Rare ay nananatili nakatitig sa dalaga. Sumimangot ito at saka kumuha ng isang pirasong hamon. Pinakatitigan iyon at maya-maya ay parang naluluha na kumagat. He just didn't mind it. The fact that she's trying to eat casually is more than enough for him. Walang imik na kinuha niya ang kanin at saka naglagay ng kaunting ulam sa plato niya. He's ready to put a spoonful of food inside his mouth when he heard a sniff. Napatingin siya sa katabi na may luha na naman sa pisngi habang walang tigil sa pagkagat sa tusok-tusok na ham. Hindi ka titigil? Iritadong tanong niya. Masama bang maalala ko si nanay? Kung ikaw, nakakakain ng maayos kahit kamamatay lang ng daddy mo, ako hindi. Dahil naaalala ko nanay ko. Humikbi ito pero kinagat ulit ang pagkain. Naibaba niya ang kutsara sa plato at napabuntong hininga siya. Then cry. And a little later, you'd find yourself naked at this table, bended over and being fucked unstoppably. Banta niya kaya parang pilit nito itinigil ang pag-iyak pero maya-maya ay parang napaubot na bulunan. Tumalsik pa ang ilang inuya na pagkain nito at napahawak sa leeg. Damn! Kaagad niya nadampot ang baso ng iced tea at mabilis na pinainom si Shania sa baso. Nakakainis sa tahimik siyang tao at bilang ang mga salita pero dahil sa pagkabwisit niya ay tumatabel na rin siya. Napahawak ito sa t-shirt niya at parang bata na nakakuyom ang kamao roon. Iyak pa! Puta! Mamamatay ka sa kakaiyak mo! Sermon niya habang umiinom ito ng tea. When she's done, she gruffly pulled her hand. Para bang diring-diri ito na humawak sa tiyan niya. Kaya salubong naman ang mga kilay na pinunasan niya ng napkin ang bibig nito. Iniiwas pa nito ang muka kaya naman patabog din niyang inilapag iyon pabalik sa mesa. Ngayon lang siya nagkaroon ng babae sa bahay niya at ikinulong niya para lang kapag ginusto niya mailabas ang init ng katawan ay hindi na siya hahagila pa sa club. And she's quite worth the price. Maganda, bata, makinis, maputi,
mukhang anghel na napunta sa impyernong mundo ni Rare Villa del Rey. Hanggang kailan kaya mga kafelisidad ang pagtitiis ni Shania ang buhay niya sa mansyon? Sumunod kaya si Vilma sa pinag-uutos ni Rare na huwag saktan ng dalaga? Hanggang kailang paghihirapan ni Rare sa Shania? Kaya naman, abangan!